Isang mapagpalang linggo po sa lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa mabuting Samaritano o ang The Good Samaritan. Marahil ilang beses po nating narinig ito na pagnilayan. Subalit, bawat pagkakatagpo natin sa salita ng Diyos ay iba-iba. Lagi itong may nilalamang mensahe ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. Kaya yung salita ng Diyos, walang expiration. Kahit sinulat nila ngayon, bukas, at sa susunod na mga panahon, laging efektibo, laging mabisa. Paano ito lalong maging mabisa? Kapag isinasabuhay natin. Ngayon, mga marahil, mga kapatid, napapanahon uling pagnilayan ang bagay na ito. Sa daan mula Jerusalem at Jericho, may tatlong iba't ibang klase ng tao ang dumaan. Ang una, ang saserdote, isang pari, subalit dinaanan lamang niya ang taong halos patay na. Yung pangalawa naman ay naglilingkod sa simbahan. Subalit ganoon din at iniwasan pa ang taong kawawa. Bagamat hindi sila literal na dapat tingnan bilang pari at manggagawa ng simbahan, mga kapatid, maaring tumukoy o tumutukoy ang dalawang taong ito sa ating lahat. Tayo na lalong abala sa sariling interes at alalahanin sa buhay. Minsan umadalas pa nga sa panahon ngayon, lagi tayo nagmamadali. Sabi nga palagi, nasanay na tayo sa mundong instant. Puro instant at madali ang lahat. Magtatrabaho at matatapos. Uuwi at magpapahinga, o ang iba ay lalabas pa at magpapakasaya. Wala nang panahon pa upang tingnan ang paligid, upang makita ang kapwa nating nagdurusa. Kailan kayo huling lumingon sa pangangailangan ng kapwa? Sa mundo natin ngayon, mga kapatid, may mga mabuting Samaritano pa ba? Isang taong nakakakita ng paghihirap ng iba at nahahabag, sapat upang gumawa siya ng hakbang upang ibsan ang kanyang kahirapan. Kagaya po ng Diyos na mula sa langit ay bumaba at naging mahirap upang iligtas tayo sa pamamagitan ng krus. At bilang Kristiyanong nabinyagan sa simbahan, nararamdaman pa ba natin ang tawag ng Diyos at utos niyang sumunod sa Kanya? Tinatawag tayong lahat upang maging tulad ng ikatlong dumaan, ang mabuting Samaritano. Yung habag sa kapwa, yung tumigil at nagabala sa ibang tao, hindi sa sarili. Malamang may pupuntahan din siya. Subalit hindi niya alintana iyon. Diba? Kung minsan ayaw natin magpabala kasi may pupuntahan tayo. Ipaubaya na lang sa iba, maaaring tumulong, pero ginawa ng Samaritano, personal encounter. Personal na pagtulong, siya mismo. Alam niyang mas kailangan siya ng taong iyon sa oras na iyon. Ang taong ito ay hindi naman malapit o ni kababayan man lamang. Siya ay galing sa malayo, isang estranghero, subalit siyang tumulong at tumigil sa kawawang lalaki na iyon na nakahandusay sa kalye. Mga kapatid, nahabag pa ba tayo? No? Sapat upang gumawa tayo ng aksyon para tulungan ang mga taong gutom at naapi sa ngayon. No? Kaya siguro bilang dagdag rin sa ating pagninilay, magandang sagutin natin ang ilang katanungang nakapaloob sa Ebanghelyo. Nakatanungan ko rin kahapon sa aking pagninilay. Una, ang tanong ng lalaking lumapit kay Jesus, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Meron ka bang ganong pangarap o hangarin na magkamit ng buhay na walang hanggan? At handa ka bang magtaya ng anuman upang ito'y magkamit o makamit?
Siguro magandang silipin kung ang pinapangarap mo ay umaabot hanggang langit. Yun yung unang katanungan. Ikalawa, ang sumunod niyang tanong kay Jesus, sino naman ang aking kapwa? Kumbaga yung kaligtasan natin ay nakabatay sa ating pagtulong at pagdamay sa ating kapwa. Subalit nakabatay rin ito kung sino ang sinasaklaw ng iyong kapwa. Sabi ko nga kanina, madaling dumamay sa kaibigan o kadugo. Ngunit kabilang ba sa iyong kapwa, yung mga taong hindi mo kauri, kalahi, kapanalig? Sabi ko nga rin kahapon, hindi mo ka-level. No? Eh bakit ko patutulungan? Hindi naman kami magka-level. Diba? Eh parang ano din yun eh, di ba minsan? Eh bakit ko siya papatulan? Hindi ko naman siya ka-level eh. Hindi mo nga siya pinatulan, nagyabang ka pa rin naman. Di ba? Meron gano'n, no? Oh, hindi ko na siya papatulan. Hindi naman kami magka-level. Nagyabang. Hindi mo nga pinatulan, nanghusga ka pa. Pwede ka namang manahimik na lang. Okay, wag ko na lang siyang papatulan. Di ba? No? Ilan sa atin nakakapagsabi ng ganoon? May mga pagkakataon nakakapagsabi ng ganoon. No? Kabilang ba sa iyong kapwa, yung mga taong hindi mo kauri, yung walang kakayahang magbalik ng yung ginawang kabutihan sa kanila. Yun ang very challenging on the part of the one who gives, di ba? No? Kung ikaw may inaasang kapalit, kung doon nakasentro yung pagbibigay, mapapagod ka sa pagbibigay, o kaya naman hindi ka no? Hindi ka yung di ba? Hindi ka makakontento. No? Kapag talaga doon nakasentro yung pagbibigay mo, kaya acknowledge ka, no? Nakakapagod talaga yon. Subalit yung pagbibigay ay tagos hanggang puso, buong puso, no? Totoo, walang halong pagkukunwari, okay lang. No? Ang mahalaga, nakatulong ka. Kahit hindi ka acknowledge, kahit hindi ka kapasalamatan. Di po ba? Yung mga hindi mo kauri, kalahi, kapanalig, o ka-level. At panghuli, bago mag-alas 9, ano kaya ang nasa isip ng mga taong napadaan noon at makita ang lalaking ninakawan? Kung ilalagay natin yung ating sarili sa mga dumaan doon, ano kaya yung mga katanungan? Sa bahagi ng pari at levita, ang tanong nila marahil ay ito, na maaring tanong din natin sa ating mga sarili bago tayo tumulong sa kapwa. Ano ang mangyayari sa akin kapag tinulungan ko ang taong ito? Di ba? Ano ang mangyayari sa akin kapag tinulungan ko ang taong ito? Maaring mapanganib o abala para sa kanila kung sila'y tutulong pa. Kaya't ang ginawa, nilagpasan na lang nila ito. Sa kabilang banda, mga kapatid, sa bahagi ng mabuting Samaritano, ang nasa sa isip niya ay ito, ano kaya ang mangyayari sa taong ito kung hindi ko siya tinulungan? Di ba magkaiba? Yung isa, self-centered pa rin, yung nauna. Itong pangalawang tanong, nakasentro sa pagmamalasakit sa kapwa, dun sa lalaking nakahandusay sa kali, ano mangyayari sa taong ito kung hindi ko siya tinulungan? At ito ang tanda ng tunay na pakikipagkapwa. Kahandaang magmalasakit sa sinuman na walang inaasahang kapalit. Gaya ng Samaritano, mga kapatid, iniimbitahan tayo ng Diyos na lumabas sa ating munting lungga upang ialay ang sarili para sa kapwa. Hindi lang yung galaw-galaw din kapag may time, baka ma-stroke pag hindi gumalaw.
kundi galaw-galaw din para magmalasakit sa kapwa. Ito ang kalooban ng Diyos. At dito tayo magiging masaya sapagkat ito ang kalooban niya. Amen.